tayo lahat. Tayo magbabasa sa Matthew chapter 30. Tuloy po natin ang pag-aaral. Matthew chapter 30. Natapos na po tayo. Chapter na to. Tayo tapos dito. Tayo tapos ng Pearl of Great Price last week. At this time, tuloy natin. May basa, salitan tayo. Ako muna. Again, the kingdom of heaven is like a net that was cast into the sea and gathered of every kind. Which when it was full, they drew to shore, and sat down, and gathered the good into vessels, but cast the bad away. So shall it be at the end of the world. The angels shall come forth and sever the wicked from among the just, And shall cast them into the furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth. Jesus said unto them, Have ye understood all these things? They say unto him, Yea, Lord. Then said unto them, Therefore, every scribe which is instructed into the kingdom of heaven is like unto a man that is an householder, which bringeth forth out of his treasure things new and old. It came to pass that when Jesus had finished these parables, he departed thence. And when he was come into his own country, he taught them in their synagogue, insomuch that they were astonished, and said, Whence has this man his wisdom, and these mighty works? Is not this the carpenter's son? Is not his mother called Mary? And his brethren James and Joseph and Simon and Judas? And his sisters, are they not all with us? Whence they have this man all these things? And they were offended in him. But Jesus said unto them, A prophet is not without honor, save in his own country and in his own house. Sabay-sabay. And he did not many mighty works there because of their unbelief. Let's pray. Lord, guys, salamat sa mga salita. Thank you kung magbigay ng pangalawa. Tawag sila, Panginoon. Sa akin, Panginoon, importante sa mga bata. Kami lahat, Panginoon, I pray na ay pong pala. Ito mga natin. In Jesus' name, pray. Amen. Okay. Good morning po ulit sa lahat. Kasi nakakalala ng title last time. Pearl of Great Price. Sold all he had and bought it. Okay? Nandito kayo sa ano nun? May isang bagay, hindi kaligtasan nyo. Pwede kaligtasan, kingdom of heaven nga. Pwede kaligtasan, pwede yung mga bagay na may kinalaman sa kaligtasan. Basta sa Diyos, nakakariyan niya. So marami yan. Kaya ang daming parable doon, yes, ang dami doon kaligtasan. Ibig sabihin, anong pinaka-importante sa atin? Anong pinaka-importante sa atin? Ano ko ngayon, di ba? Ano? Bisita o Diyos? Pera o Diyos? Cellphone o Diyos? Jowa o Diyos? Gala o church? So, alam natin yan eh. Problema, pag ito na tayo, minsan mali pinipili natin. Kaya nga ngayon po, tutok pala sa akin. Kahapon nasa hospital ako. Sabi ko, absent kaya muna ako. Hindi ba yun?
Di ba ako na-upset dito? Yung replace, daddy. Hindi naman. So, nandun pa kayo sa ano nyo yung stage na kailangan kayo ng encourage. So, hindi ako pwedeng ma-upset. Kaya gano'n din ang tanong ko sa sarili ko. Church o Diyos? Church o Diyos. Church o pahinga? Gusto kong pahinga eh. Nahihirapan na ako eh. Ilang linggo na makasal. Tuloy lang, amen? Ganun din kayo. Okay. Ang ganda rin tayo. So, tuloy natin ha. Ang title naman natin ngayon is, yung sa bandang huli. So, walang ganyan, pero title ko ngayon is, Unbelievers are losers. Ano sabihin ng unbeliever? Hindi naniniwala. May dalawa kasi, pwede ka naniniwala sa magandang bagay, sa hindi magandang bagay. So, ang sabi na usapan sa konti sa atin ngayon, ay Jesus. Kung nakita nyo kanina, ang dami si Jesus nag-preach. Naniwala mo sa kanya lahat? Hindi. So, sana oo kasi nakatotohanan si Jesus, pero minsan hindi ganun. Kaya matalo ka. Pag di ka naniniwala, ayaw maniwala, medyo ka lang naniniwala, yan ang pag-usapan natin ngayon. Kaya tayo na natin, unbelievers are losers. Pero dito sa, balik lang tayo sa mga huling ano dito. Parang paano to eh, parang pahabol na lang sa mga parable. Last time, last time. So kaya dito, inandihan yung lesson para sa atin. No? Again, the kingdom of heaven is like unto a net. So, ba't kinukumpara ulit ng Diyos yung kingdom of God sa maraming bagay? Alala niyo sinabi ko last time? Ba't ang tayo kinukumpara? Minsan parang seed, minsan soil, minsan lupa, minsan pearl, minsan treasure. Ba't kinukumpara doon? Kasi may comparison sila. Si Alex. Sino ba si Alex? Sino ba yan? Yung yung malito bata, mga ganito kalaki, ayoko, pogi, yun. So, nakikilala mo siya based sa mga description. Yun. Napakalalim ng kingdom of heaven. Isa di maintindihan. Di lang yan. Isa yan sa career na sa langit. Isa yun. Sa Diyos din niya, kaya kingdom of God. Pero, kaya kinukumpara dito, para maintindihan natin yung mga bagay na pwedeng i-describe about the kingdom of God. Kingdom of God. Yung yung sasabihin dyan. So, kaya last time, naaral na natin yung mga goodly pearls. Napakaganda nito. Wala kang may kukumpara. Amen? Tatanong ba? Ganun din yung treasure. Parang tumama rin sa sweepstake. Alam nyo may sweepstake? Loto. Alam nyo loto? Ano yung loto? Tumataya mo kayo. Hindi. Ang loto kayo doon. Pero ito, totoo. So pag naligtas ka, parang kang talo mo pa lahat na tumama sa loto sweepstake. Sigurado ka sa langit eh. So, yung kaya importante yun. So anyway, yun tayo. Last na lang. The kingdom of heaven is like unto a net. Ano net? Ano pinalaman ng net? Sandali na. May di-describe siya dito. Mahilig ba tayo ha? Ang kingdom of heaven daw parang isang net na itinapon sa dagat and nakakuha ng maraming klase. At siya nung puno na, it was full, they drove to shore. Ganyan naman pag nangingisda, di ba? So, and then, ano gagawin? And gathered the good into vessels, but cast the bad away. Ganyan po yan. Ako, di ako, nakikita ko sa video, sa akin na talaga eh, kasi pag nag-ano ka, may mga basura ka pa dyan, di ba? Kaya ginagawa nila, yes, na nag-gather na, pero later, pipiliin nyo, ang gusto ko talaga, naiisda ako ng isda. So pag may basura dyan, may pampers pa, madalas na, basura eh. O baka may ano pa dyan, ano kaya yung isda? Hindi nyo patay. Ano yung kinakain? Lahat naman na sinakain. Butete. Alam niyo yung patete? Palaka yun. Iba kinakain din yun. Ano yung kaya? Tatapon mo yun. Hindi mo kailangan yun eh. So bakit kinukumpara ngayon yun sa kingdom of heaven? Kasi ganun nga yan.
Sinabi niya sa atin dito, sa end of the world, magkakaalaman, alala yung parable of the sower, yung wheat and the tares. Dalawang klase ng halaman, yung isa walang kwenta, yung isa napakinabangan. So ganun din yung kwento dito, hindi walay, sinulog yung mga hindi kailangan. So ganyan yan, so ito yung mga, ngayon, kaya sa church, ang daming patin minsan, ligtas ba lahat yun? Hindi naman lahat, kasi meron dapat lahat, kasi tayo sa atin, sinesyawan kayo agad eh. Diba? Pero, ang problema, baka yung iba, katulad ng iba, pa-oo lang, opo. Hindi naman nakikinig, wala sa puso. Nalala niyo yun? Pag nanampalataya ka dapat sa puso, hindi sa muso. Diba? Kasi naintindihan mo, tapos, doon, totoo yan, dito kayo nito sa inalgam mo yan. E paano yung iba? Nakakita pa yung mga ganito, kalokohan? Mag-be seryoso, wala yun. Okay? So, ganun din dito kahit maraming sa church, hindi lahat yan ligtas. Ang dami nagtuturo ng Bible, ha? Lahat ba ligtas? Hindi. So, kaya kinukumpara kayo yung kingdom of God, ganun daw. Isa, ginagather yan. Ang dami po, throughout history. Ang dami na gumagawa nito, hindi lang kami na ako gumawa nito. Bunga rin kami ng mga gumawa nito. Nag-preach, gumawa lingkod ng Diyos. Maraming naligtas, maraming hindi. Pero sa katapusan daw, hindi ka pwedeng lokohin ng Diyos. Kahit na, ko ng Diyos. Hindi pala. So gagawin, ihiwalay yung mga ligtas. Tapos yung mga wicked daw, ang gagawin? Itatapon sa hungluhan. Ano nyo yung home, no? Hindi ko rin alam yan. Kasi meron din sa akin, nagluluto ng pandesal pa meron luluto sa akin. Tinapay, wala masyado yun. Pero yung mga magandang restaurant, yun yung oven nila, malalaking oven nila. Pinukumpara doon, ano sa palagay niyo, pinukumpara sa oven. Tinatapon doon yung mga hindi sa langit. Ano yun? Impyerno, walang iba. Okay? So, gano'n niya, kaya yung mga hihiwalay ng Diyos yan. Sabi niya, there's a bewailing and gnashing of teeth. Sinasabi lang niya kasi, itong mga itatapos sa impyerno, galit yan. Kala mo yun pag nagalit sila sa Diyos, o sige na, dito ka naman nalangit. Hindi gano'n yun. Wala kayo pagkagalitan kung hindi ka naligtas. Kasi hindi ka nakikinig. Hindi ka nakikinig, kasalanan mo yun, tama? Kasi katulad dito, may hindi nakikinig. Diba? Pakala ka naman, kasalanan mo pa yun. Diba? So kaya ganyan ang Diyos inaalam niya at alam niya. Yung mga hindi nakikinig, yung mga hindi totoo, impyerno. Pero yung mga nakinig, tumanggap, tumawag sa Diyos, ligtas. Yan. Okay, tuloy lang natin ha. Kaya sabi ni Jesus, bago pala yun, bago matapos, sabi niya, tinanong sila ni Jesus, naintindihan niyo ba ito? Napansin niyo ba lagi ko tinatanong sa inyo yun? Ako na-attend ako ng mga services, ng mga Pentecostal, Holy Ghost. Kasi pinaipuntahan sa kanila yun eh. Kasi yung gathering sa kanila parang show na lang. Natotoo lang, minsan, ang dami yan na God. Ang dami. Pag gano'ng karami yung tao sa palagay, naintindihan yung pinagsasabi yung nasa harapan. Depende kung gaano kababaw siguro, pwede. Jesus ay mabuti. Ayun, maintindihan natin yun. Kasi yung mga ganito komplikadong bagay, na matagal nang nilaso ng demonyo, kasi itong mga katotohanan ito, kaso matagal nang nilalaso ng demonyo yan. Ibig sabihin, puro ito, kaso, yung kasinungalingan niya, nakalat na rin. Kaya hindi ganun kadali minsan na maintindihan yung mga bagay-bagay. Kaya dapat, ang daw, intindihin. Tanungin niyo yung sarili niyo, hindi pwedeng, basta umatin dito yan, siguro ligtas na yan, hindi tayo ganun. Sinisigurado natin yan. Tinatanong ko kayo, ganun din si Jesus. Intindihan? Kasi importante yun. Okay? Ngayon, intindihan namin na. Ngayon, lumon tayo. So, ano naman, lesson dito, sabi niya, there is
Therefore, every sky which is instructed into the kingdom of heaven is like a man that is a householder. Pag sinabi lang mo householder, parang siya yung in charge siya, mga bagay sa loob ng bahay. Ang laki. Which bring it forth out of his treasure, things old and new. So, medyo malalim pa ito, no? Pero bilisan ko na lang. Pag kayo nag-share na kayo sa salita ng Diyos, hindi yan kinakabisado lang. Okay? Kailangan ma-relate niya sa dapat ma-relate. Kaya pag matanda ka ng preacher, so reader, ang dami ng mga bagay na illustration na natutunan ko dating-dati pa. Iba naman, bago lang. So, i-share mo yun sa mga tao. Ganun siya. Hindi siya kinakabisado lang. Hindi lang palalibin yan sa kanila. Ito na, yung pinaka, ano natin, focus natin. So, saan ba nakatira si Jesus? Sa Galilee. So, Nazareth, Galilee, medyo northern part yan. In Jerusalem, medyo nasa baba pa yan. So, ilalakad nila yun. Medyo matagal pero kaya naman. So, trabaho ni Jesus, para marami makarinig ng kanyang preaching, ano gagawin niya? Hindi siya nag-stay lang sa isang lugar. Okay? Kasi ang sistema po, may mga tao dito, tuwan-tuwa kami na sa lugar na ito eh. Kasi receptive yung tao, pero minsan pinapatigas din ang puso yung ano eh. May kalaban kasi tayo eh. Kung maintindihan niyo ako. So, pero, kaya si Jesus, hindi siya nag-stay sa isang lugar, nag-stay siya, konti lang, and then, mag-stay siya dito, mag-stay siya dito, mag-stay. So, ganun din ginagawa natin dito. Pero, alam niyo kung saan siya lumaki, sa Galilee, nung pumunta raw siya doon, nagturo siya, tulad na lagi yung ginagawa. Ito yung sinabi sa kanya ng mga tao. Sabi, ang tindi naman ito. Ang talino naman ito. Maganda ba yun, matalino? Gusto niyo ba yung matalino yung narinig niyo? O siya pa naman. Kanina, pastor, yung sinabi mo kayo, hindi kita maintindihan, di ba? Hindi natin gusto na gano'n. Siya matalino, di ba? Kaya pa rin ito mga ito, parang nagreklamo. Di ba, mga ganyan, nasabihan ka naman nung, ang dami mong alam. Pero galit sa'yo. Nasabihan ka naman na gano'n. Kasi kung ano pinagsasabi mo na, either nasasakol sila or wala kang kwenta-kwenta. Depende. So minsan yung kaya yung daming alam, minsan hindi rin maganda. Pero si Jesus, nako, lahat ng sinasabi niya maganda. Totoo, totohanan, makaka-build up sa atin. Eh ba't nagreklamo itong mga to? So ang lesson natin ngayon, may mga taong ganun pala, huwag kayong magugulat. Kunwari, si Mikay, hindi ka magugulat ka minsan, Mikay, kunwari. Sino na matagal na mali dito? Si Dea. Yung Senate, ito mga si Really. Kasi nagsabi sa akin dati. Yan, may mga nagsabi sa'yo, ba't ka dyan na ate, di ba? Normal yun sa panahon natin. Kasi agawan yan eh. Kaya kung totoo sila, okay din yun. Wala problema, kaso pag pastora, sinisigurado ko na sa inyo, wala, hindi sumusunod sa Bible yan. Kasi ang lainaw sa Bible, pastor, lalaki, may asawang babae. Kasi mga babae, sabi, pag nag-aaral tayo sa salita ng Diyos, dapat tahimik ang babae. Ano sabi ni Bible sa Bible? So, paano maigi pastor kayo magtuturo? Nakita niyo yun? Ang dami kumukonta sa Bible. Na kunwari, mga Katoliko rin, napakalino niya. Mamaya, mabagin dito yun. Napagitin na natin. Ano yung mga sinabi? Ang talino naman ito. Pero bukod doon, sabi dito, di ba kilala ko itong Jesus na to. Ito yung kapatid ni, ito yung anak ni Mary. Kumari, si Ate, sino naman dito? Si Ate Gina. Si Ate Evelyn. Sino ba itong bebang na to? Di ba ito yung anak ni Ate Evelyn? Kasi yung magkakabit-bahay niyo, makakilala kayo. Walang masama doon. Ang problema, si Jesus, kailangan siya, kilala siya nung, siyempre, siya lumaki.
Hindi po hindi yung anak ni Maria. Eh si Mary po, si Jose, hindi po mayaman yan. Hindi yan mga lahi ng mga tagapagturo. Ang panahon natin, kahit ngayon, minsan di pinapansin. Sino ba yan si Pastor Meister? Ang nagaling yan? Anak ba yan ng ano? Sino pastor? May mga ganun sa atin kaya sa mga baptist. So ayaw nilang makinig kay Jesus. Yung lang kwento dito, saklap, di ba? Kasi kilala nila. Sino ba yan? Anak ni Maria yan eh. May kapatid ba si Jesus? Ayun o. Eh ba tinutulong Katoliko? Walang kayo, di ba? Walang kapatid si Jesus, mag-isa lang daw siya anak ni Maria. Mali. Kaya tatandaan nyo, hindi lahat nagtuturo ng Bible. Tama, hindi lahat siya sumusunod talaga. Kapag ito yung pastora. Ganun yan. Lalo yung Katoliko. Sabi sa Bible, walang imahe. Sila pulong-pulo ng imahe. Sabihin, si Maria, virgin. Virgin nung pinanganak si Jesus. Totoo yun. Pero hindi na natiling virgin siya. May asawa siya, parang may natiling virgin. Diba? So kaya ang daming kapatid ni Jesus. Also, si James, si Joseph, si Simon, saka si Judas. Ito lang yung mga, hindi ibang Judas to ha. Common name kasi yung Judas sa kanila na. Hindi si Judas to na betray. Okay? Ilang kapatid ni Jesus? 4 na lalaki. Pero meron pang mga babae, hindi na sinabi. Dapat sinasabi ng Katoliko, virgin. Eh, sabi ko sa inyo, may mga maling aral. Para dituhin yung mga tao. Okay, kaya babalik ko lang kanina dito. Kaya ako, ganito experience ko. Minsan, may makakita sana, gusto always kami. Ano ng lugar? Una, matutuwa yan. Ay, nagkaroon ng Bible, di ba okay naman? Kasi pag nalaman na nila, nasabihin ko, mali yung tinuturo sa inyo, ba't magagalit na? Ano ba gusto mo yung totoo, yung ano, hindi totoo? Eh, mali yung, sino sabi doon? Gusto mo yung totoo? Eh, kaso mali ka. Sinabi ko, mali ka, Carlo. Anong gagawin mo? Ito yung tama. Yung sinasabi mo, mali. Anong gagawin mo? Kung gusto mo yung totoo, anong gagawin mo? Yung mali, ay, mali pala yan. Hindi ko na paniniwala yan. Ha? Parang ito, si Maria ba may anak pa iba? Sabi sa Bible, ha? May kapatid ba si Jesus sa laman? Sabi ng Katolik, wala. Sabi sa Bible, meron. Kasi yung mali. Ayan. So, yung pastora, may pastora ba sa Bible? Wala. Bawal. Eh, may pastora dito. Wala. Sino ka? So, gusto ko sabihin lang dito, may mga tao daw na nagagalit kay Jesus mismo. Dahil lang sinabihang mali sila at kilala kita, Jesus eh. Uhuhugin ka pa, nakikita dyan eh. Kahit na. Eh, matanda na si Jesus eh. Paano yan? Hindi mo sabihin yung bata, katulad ko dati, syempre, bata lang ako. So, kaya ko na, si Alex natin, nakita mo, makulit. Si Alan J, makulit dati yun. Eh, nag-macho si Alan J. Ilan taon ka na? 30 na, nag-30 na, ang tinuo pala ni Alan J nung panahon niya. Nag-30 na siya. Eh si Aling Dea, ay kilala ko to si Aling Dea. Hindi pareho na kayo matanda, no? Kailan ka na, Dea? 15? Pag 30 na siya, ilan na na? 32. Okay, 32. 30 siya. 32 ka. Hindi ako naniniwala ng Alan J. Ano yan eh, makulit yan eh. Dati yun. Naintindihan niyo ba yun? Lahat ng tao binibigyan ng Diyos ng pagkakataon. Eh si Jesus lalo na eh, wala nga siyang kasalanan. Kaya gusto kong sabihin dito, ialis niyo yung mga kung ano iniisip natin. Ay, naniniwala dyan kasi dati ganyan yan eh. Eh dati Catholic ka din eh. Oo nga, so. Naintindihan ko mali yun eh, umalis ako doon. Di, ano problema. Diba? Dapat wala. Si Jesus mismo yung sinasabihan ng mga tao. So, anong klaseng tao itong mga to? Mga unbelievers. Naniniwala kay Jesus. Eh, ano naman kung hindi sila maniwala kay Jesus? So, tingnan natin.
And they were offended in him. Yabang naman ito, dati kapit-bahay lang kita eh. May bili ka na sa ayong patis eh. Tapos yan, tutulong ka ng Bible. Ha? Eh wala eh, nag-mature siya eh. Dapat ikaw din, lahat tayo. Ay nagtiwala sa Diyos, nagpala siya, tumalino. Wala, ba't tayo ma-open sa Kanya? Magpasalamat lalo tayo sa Diyos, di ba? Sumunod tayo sa example niya, maganda pala eh. Problema sa mga hindi naniniwala, wala silang blessing. Kaya sabi dito, but Jesus said, ito, lagi ko pinag-quote kasi totoo ito eh. But Jesus said unto them, a prophet is not without honor. Pag sinabing not without, double negative, ibig sabihin with. Right? Ang propeta daw ay may excuse me. Ang propeta daw kinikilala yan. Save in his own country. Except sa halip na suportahan nyo ang politiko, ganyan daw yun. Kaya naalala ko kung kandidato si Rivera, si Bicolano, yung kandidato, si Pakay na yun. Uy, taga Bicol yan! Boto natin yan! Ganun yung mga tao minsan eh. Pero pag salita ng Diyos, baliktad. Pag propeta ka, taga rito ka, tapos sinabi mo, mali ka, may lalo magagalit sa iya. Isa sabi Jesus dito, kaya the prophet is not without pero save his own cat in his own house. So, the lesson para sa atin dito, ganito to. Kayo, later, pag nag-mature kayo, madalas sa hindi, makakalaban nyo pa, mga pamilya nyo. Huwag kayong magugulat. Kasi si Jesus mismo, gano'n sinasabi niya. Yung katotohanan, i-divide kayo niyan. Kahit yes, close kayo ng tatay mo, nanay mo, pag siya hindi kinikilala ang Panginoon, ikaw, gano'n ba rin dapat? O tuloy-tuloy ka na sa Panginoon. O syempre dapat tuloy-tuloy sa Panginoon kahit magal si tito, tita, lolo, lola. Mas importante, sumusunod ka sa Panginoon dahil bandang muli, nagtandaan tayo lahat, magkamatayan na. Bandang muli, sa Diyos tayo pananagutan, hindi ko rin kamag-anak. Kaya tandaan niyo po yan. Pag mga kamag-anakan nyo na, sinasabihan na kayo, Pastor, ikwento lagi dyan, ako meron din. Huwag kayo magugulat kasi sinabi na ni Jesus yun. Normal yun sa tao. Kung sana hindi, sana ako mismo, sana lahat ng mahal ko sa buhay, nasa baptist eh. Kaso, yun ang panalangin ko, pero hindi ganun eh. Amen? Yeah. Kaya magugulat. Ganun minsan, talagang lalo na pag ikaw ay nasa sarili mo, ikaw yung kakalabanin niya. Tapusin na natin. Bilis natin. So, hindi na tatapusin. Sabi niya, Pastor, hindi, ano naman kung hindi sa tinanggap. At least may mga naligtas doon. Tama rin naman. Konti nga lang. So, dito sa Halala, ilan gusto nyo maligtas? Kunwari, 1 million tao sa Halala. Ilan gusto nyo maligtas sa Halala? Lahat sana, di ba? Ganun din ang Diyos eh. Sinabi niyo yun. Gusto niya maligtas lahat. Kasi iba kasi naniniwala. Kaya di maliligtas. Ngayon, sino yung bayan, o pamilya, lugar, church, na pagpapalain ng Diyos? Kunwari, ito yung ano na lang. Pakita mas magsiyang. Wala yung magsiyang. Tapos na tayo, matapos na tayo. Ito na ba ako? Kunwari, itong isang lugar na, ano na lang, hala-hala. Hindi, ano may mga ano dito? Palay-palay, at saka ano yung katabi? Punta. Sa punta, ang daming tumatanggap sa Panginoon. Naniniwala sila, hindi ganun marami, pero marami. Sabi natin 1 million sila doon, kalahati doon, nanampalataya. Eh sa palay-palay, mga ano lang, 10% lang. Sa palagay nyo, sino pagpapalay ng Diyos doon? Siyempre yung maraming nanampalataya. Simple lang na ano to eh. Simple lang to, kaya ganito kuya, kahit sa bayan nyo, sa pamilya nyo, panalangin nyo.
Hanggat maaari, mas marami kayo, mas marami pagpapala dyan. Malakas pa yung pwersa nyo. Okay, again, hindi natin pinipili. Never nyo pipilitin. Kasi pag pinilit nyo, ginamitan nyo ng dahas, kumari. Tayo, hindi na kita bibili ng ano, hindi ka nag-back to church. Pinilit mo na yun, hindi sila nang palataya kay Jesus. Kasi pinilit mo yun. Kapag gano'n. So, pero panalangin lang, tapos pakita mo yung ikaw, lumalago ka, panalangin, pakita, kayain mo, huwag kang mag-isawa, panalangin. Gano'n lang tayo. Pero gusto na sabihin dito, may mga lugar talaga. So, pag ayaw nila sa Panginoon, yes, gagawa ng mighty works ang Diyos niya, pero konti lang. Gusto niyo ba konti lang, o pwede naman marami? Ikaw lang, Jay. Kunwari, pwede kang kumita ng 100,000 isang buwan. Gusto mo ba 10,000 lang? Eh, pwede naman 100. Diba? So, syempre, gusto mo ma-maximize yan. At alam niyo ba, mga bata, ganyan kayo ngayon. Kaya pinaglalaban namin kayo. Alam ko, iba-iba kayo ng attitude. Aptitude din. Iba-iba ng talino kayo. Pero alam ko kasi, salita ng Diyos na makatulong sa inyo. Pag wala na nag-twist dito, hindi parang wala na kayong pagkakataon. Halos, di ba? Doon meron pa na, pwede kayo magbasa kaso, may hirapan kayo. Kaya i-maximize yun na. Hanggat maaari, maglingkod na kayo agad sa Diyos. Hindi kayo papadala lang sa inasang ako nito, ayoko na mag-church. May ubo ko eh, ubo lang eh, diyan ka lang eh. Ako nga, may ubo, nag-preach eh. Hindi papahinto. Eh, meron po akong bulutong eh. Okay lang, para makakawala kami lahat. Tapos, next month, wala nang bulutong kasi lahat tayo nagiging. Diba? Amen? Yes. Meron pa. So yan, paano maraming naniniwala? Kasi nagtutulungan ko yan sa church, gano'n. Ako kahit gano'ng preach ko dito, kahit ang sipag ko, may naggugulo naman doon. Kunwari, anak ko, kunwari, anak, kanina, nagkatabi ko si, di ba, si Peter, saka si Lance. Nag-preach si Pastor dito, si Peter, sinasabi ko, kumilig dyan. Maniniwala ba kayo si Lance? Kaya sabi ko, depende sa kanya. Pero may hirapan siya, di ba? Kaya, tulungan tayo. Eh, dapat lahat alam natin yung programa. I mean, lahat tayo alam natin yung programa ng Diyos. Dapat. Yeah. Medyo nagkukulang ako sa iba kasi bata pa to. At least ko yung magsabi sa kanya. Kasi una ka natuto, sabi ko sa kanya, alam mo na. Janela, absent ka kasi ng isang araw eh. Ganito yan. Yan, di ba? Kasi pag inulit ko lahat, ubos ang oras ko. Ano ka yan? Okay, tinatamad si Colin, Mate, sa Janela. Kung di mo nakakapag-aralan na natin, maganda. Lagi, kung saan nagbabasa ka, maganda, umaakin. Di ba? So, tulungan mo ko. Para tulungan mo siya. Para lahat maniwala. Mas maraming maniwala, mas maraming pagpapala. Hindi tayo loser. Ganyan, kaya dami pastor, ano sabi yung Katoliko, laki-laki no, tapos di nila alam to. Mga loser yun eh. Ang dami na nagwaging sa kanila, pinatay pa nila. Kung alam niyo yung kwento ng Catholic, pinatay nila yung mga nag-preach laban sa kanila. Ano gagawin natin? Ibigay natin sila, mga loser sila ngayon. Simpleng katotohanan, hindi nila malaman. Amen? Hindi na gusto nyo maging loser dito. Sana wala. Kaya nga inaasal nila minsan eh. Ligtas ka ba? Hindi, o loser. May asal eh. Sharean mo na lang, kaya mo. Amen? Amen. Ino-illustrate ko lang po dito kaya medyo nagpapatawa ako. Para maka-relate kayo. Mga loser niya, pupunta sa impyerno. Or, kahit mga sa langit na, kulang naman sa pagligtas na pero tamad, saan pupunta yun? Anak ng Diyos, pero tamad, saan pupunta? Langit impyerno. Langit pa rin eh. Langit pa rin ulit. Anak ng Diyos eh. Eh, pag tamad na anak ng Diyos, saan pupunta? Anak ng Diyos, saan pupunta?
Eh, tamad na anak ng Diyos, ano punta? Langit pa rin, kaso ano yung pagkakaiba? Maraming reward yung masipag. Tandaan niyo yan. Kaya malilito. Eh, tamad-tamad, di walang reward. Loser. Kawawa ka naman. Eh, ligtas naman eh. Salamat, ligtas ka. Eh, kaso ako, dami kong reward. Ikaw, wala. Gusto ba yun? Manampalataya ka na. Dito lang kung kahit sa amin sa Mateo, pina-challenge ko ito mga to. Basahin yung Bible para wala kayong minsan walang gano eh. Kasi hindi kayo niwala minsan na makakabuti sa iyo. So, ba naman yun? Baka ng basa ng Bible. Iba ka, hindi nagpapasa eh. Eh, hindi sila hiniwala eh. O ikaw, maniwala ka. Ang sinasabi dito, dito yung pagpapala, talino, pag-unawa, dito, di ba basahin? Hindi ka naniwala. So, ganun bagay lang. So, less ang rewards mo. Loser, may memory chapter. Participate kayo. Ang hirap naman, basta isang chapter. 6 na verse lang yun, Psalms lang yun eh. Hindi naman look yun eh. So pag habang nagtitiwala ka, nadadagdagan ka, makikita mo kaya ko pala yun. Lalo ka mga namatay, kakalino ka. Ang daming blessing. Amen? Amen. Yan, tiwala tayo sa Panginoon. Pag sinabi niya, again, marami sinabi yung Panginoon. Pakadami. Obviously, kaya inisa-isa natin. So, lahat ng kaya mong paniwalaan din din. Tuloy mo na. Para wala kang mamimiss out. Walang mawawala, hindi ka loser. Amen? Amen. Lahat tayo mananalo. Gumawa na. Bago gumawa ng mabuti. Ligtas na pinag-usapan natin. Ligtas na kayo. Anong gagawin mo na lang? Basta, ulit-ulit, di ba, makinig at manampalataya. Pag narinig mo na, ay, ganun pala yun. Ilang totoo, paniwalaan mo. Yan. Ang masipag pala, maraming reward. Oh. Ayun, alam niyo na. Maniwala pa kayo doon? Ayun, naman yan. Patay ka. Hindi mo malalaman, yung bunga lang. Okay? Okay, nahihirapan na ako this time. May tanong ba? Ano title natin ngayon? Unbelievers are losers. So, kabaligtaran na, ano? Believers are winners. Nakita mo sa Bible, paniwalaan mo. Tamang interpretation dapat, ha? So, makinig! Uy, makikinig ako kasi kano para dapat eh. Kung di ako nakinig, hindi ko naintindihan. Makikinig ka ba? So, syempre. Eh, gusto ko sa magkulit eh. Gusto ko magkulit eh. Masarap bang makinig o magkulit? Mas masarap magkulit, depende. Pag nagmamature ka na, wala palang kwenta yung kulit-kulit na yan eh. Hindi ka lang sa bahay yan eh. Oh. Gagawin mo rin tama, okay? Tapos natin, so let's pray, Lord, salamat sa mga salitang pray. Simpleng lesson ngayong umaga. Hindi ang kabaliktaran dito. Bakit nakita namin, si Jesus na yung naging preach. May mga hindi pa rin naniwala, especially yung mga kanyang kababayan. We pray. Ganda namin na kami po hindi laging paniniwalaan ng mga kasinungan niya sa buhay. Siguraduhin lang namin na kami po nakalay sa inyong salita. Nagpatuloy kami doon. At ang pagpapalain niyo. Nakita namin sa Bible, malinaw naman. Paniwalaan namin. Alamin namin din, interpretation na tama. Hindi naman mahirap yan. Pwede magtanong. Isip Panginoon, tanong din. Hanapin mo mga sagot. Kaya po na rin pray for this church na sana na
bawat isa papatuloy, tiwala sa inyo. Huwag yung pamamayaan, huwag yung nakasin, matibayin, huwag yung patuloy, tiwala sa inyo. Lord, kapagkalit po kayo sa kainin na rin, konti, yung lesson, nawa ay mag-isip ng bawat isa, sa matuto, tutor, hindi po lang sa aming mga kaibigan, sa namin, sa aming fellowship, dating 3 weeks from now, Panginoon, palahin nyo rin, kasiyahan sa bawat isa, magpapala niyo Panginoon, encourage na. Salamat po Lord, kayo wala natin. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, this time ay presentation pa kayo? Ganda ba? Ha? Ang hindi. Kaya lang yan. Practice ka muna. Practice mo siya kanina. Nag-practice